Magandang araw mga kapatid. Update muna tayo mula dito sa Lapu-Lapu City. Isinagawa na yung opisyal na pagbubukas ng 48th ASEAN Leader Summit. Kani-kanina lamang isa-isang tinanggap ni Pangulong Bongbong Marcos yung mga heads of state ng 11 ASEAN countries. Of course, lahat sila present maliban yung sa head of state ng Myanmar dahil ang nag-attend for them ay yung kanilang foreign minister as agreed upon dahil nga merong naging conflict pa dyan sa bansang Myanmar. But anyway, kompleto naman ang representative, 11 yung naririto ng mga leaders para dumalo doon sa ASEAN Summit. Right after that, nagkaroon din ng opening ceremony after the welcome ceremony at dito nagsalita nga si Pangulong Bongbong Marcos kung saan sinabi niya na sa mga panahon na to na mabibigat yung mga challenges sa buong rehiyon, kabilang na nga yung ibinigay niyang example, yung may experience na crisis dyan sa Middle East. Importante daw na hindi mag-divide yung mga bansa dito sa buong ASEAN region. Kaya importante daw na meron pa rin mga sharing of ideas kung paano nga matutugunan itong ganitong klase ng mga problema. Dito na rin isinagawa yung traditional na family photo opportunity para dun sa mga leader at ipinakita nila yung kanilang traditional ASEAN handshake. Right after nitong opening ceremony ng ASEAN ay isasagawa naman yung plenary at yung retreat session kung saan ay inaasahan na magkakaroon ng intervention si PBBM. Ito yung pagbibigay niya ng talumpati o ng kanyang pahayag sa harapan ng mga kapwa niya leaders kung saan naasahan na bibigyang diin niya yung iba't ibang mahalagang issue. Para dito sa ASEAN Summit ngayon, ang sinasabi ay isa sa pinakamagiging focus ay yung tungkol doon sa energy security, sa food security at yung pagbibigay ng protection doon sa mga ASEAN nationals na naroroon sa Middle East. Of course, posible pa rin na matalakay yung tungkol sa maritime security and cooperation. So kabilang yan doon sa mga aantabayanan natin. 4 p.m. mamaya, inaasahan na magsasagawa naman ng press briefing si Pangulong Bongbong Marcos para mabigyan tayo ng update dahil siya nga yung tumatayo na chair ng ASEAN para sa taong ito. Tatapusin nila ang araw na ito sa pamamagitan ng pagsasagawa ng isang ASEAN Gala Dinner na taunan din naman ginagawa para sa mga leaders ng ASEAN na dumadalo sa summit. At yan muna ang pinakahuling balita mula dito sa Lapu-Lapu City. Ako po si Maricel Halili. Magandang araw.